Magkano ba talaga ang sinasahod ng isang factory worker o machine operator o assembler operator dito sa Hungary? Alam niyo, depende dito sa kung single ka o may anak kang dalawa o tatlo. Kasi kami, tulad ko, isa akong single, sumasahod ako ng madalas na sa 42 o 47, minsan umaabot ng 52 plus pag nakakahit kami ng quota, kung baka naka-bonuses namin. Pero kami sa Sabado yan, hindi kami nawawala ng Sabado. Ay lang sinasahod ng isang single. Ngayon, yung may mga anak na dalawa, halos di nagkakalayo sa sa tatlo. Pag isa, halos kapareho din ng isang single, halos konti na yung pagitan. Kasi yung tatlong anak, free tax ka. Posibleng sumahod ka ng 50 plus o kung nakahit kami ng quota, umaabot ka 60. Kaya depende ito sa mga sa mga kumpanya at saka sa pagandahan nila ng benefits. Kasi sa kumpanya namin na Schneider, may mga benefits kami tulad ng may food allowance kami. Medyo malaki yung food allowance namin, 37,500 foreign yun na, 37,500 foreign. Yung sa safeguard pa yun. Ngayon, pag nag-grocery kami, ay yung ginagamit namin sa food allowance namin, pang-stock namin sa pagkain na namin sa loob ng isang buwan. Kaya halos din namin nagagalaw yung sinasahod namin. Kaya yung sinasahod ko na almost 42 o sabi namin 42 plus, malinis na yon as a single. May Sabado yun may Sabado. Yung hindi naman mapapayag ng kumpanya, minsan, wala silang Sabado. Kasi yung Sabado dito, ayun ang pinaka-overtime na dito. Kumbaga, 8 hours double pay yun. OT pa yun. Tapos yung shift namin, papalit-palit every week. May afternoon, may morning, may night shift. Kaya iba yung bayaran pagdating sa night shift. Kaya as a single, medyo malaki nga sa akin. Umaabot ng 42 plus, siguro yung iba umaabot lang ng 30 plus, lalo pat wala pang Sabado. Tapos wala pa silang night shift. Ang nangyayari kasi, pagandahan na lang ng benefits sa abot sa kumpanya. Pagandahan ng food allowance. Tapos bukod sa food allowance, may benefits pa kami about sa butika. May card kami na may allowance na umaabot din ng 4,000 plus, ganun. Kumbaga, isa-swipe lang sa isang pharmacy kung anong gusto namin bibilhin na gamot o vitamin sa loob lang isang buwan yun. Nalalagyan yun every month. Kumbaga, isa yan sa mga benefits namin. Tapos isa pa, siyempre, bukod sa may benefits sa food allowance, may benefits kami sa gamot o sa vitamins. May benefits din kami sa kumpanya. Yung sa loob ng kumpanya, yung machine ng coffee, may free kami dun na allowance din. Maliit lang naman, pero pang kape-kape lang. Yung swipe lang namin sa card yun, every month, nilalagyan din nila yun. Kaya, swerte kami sa kumpanya namin. Kahit pa paano, maganda ang benefits. Pagdating naman sa trabaho, doon tayo magkakatalo. Kasi yung trabaho na medyo may kabigatan. Kasi may pagbubuhat. May conductor o yung sabi natin sa medyo medyo familiar ka sa transformer. Yung transformer na maliit, ginawang pinamalaki. Kaya asahan nila ang loob nun may mga tanso. Kaya mangyan, naging buhatan kami, mga assembler operator. Binubuhat namin yan. Kaya minsan, pagdating ng bahay, pagod kami, hindi mo iwas may pilay, yan. Kasi may pagbubuhat. Lalo pag iba-ibang produkto, iba-iba yung produkto, may pagbubuhat. Isa pa, alam niyo dito sa Hungary, sa kumpanya kasi, may tinatawag sila na target o quota. Medyo mataas yung quota, kailangan abutin nyo.
hindi nyo maabot, siguro pagsasabihan kayo ng mga heads nyo doon na umaasa kami sa ganito na na maganda yung gawa nyo, mabalis ang gawa nyo, yun. Pag nakakahit kami ng quota, nagkakaroon kami ng bonus. Kaya lang kapalit ng pagod talaga. Kasi yung tao naman, hindi naman masing, di ba? Napapagod din. Kaya kailangan namin, pag nandun kami sa loob ng trabaho, o sa loob ng planta, kailangan namin na magtrabaho ng maayos at kailangan mabilisan ang gawa. Kaya, every minute kasi, dito sa Hungary, napakahalaga. Hindi pwedeng every minute, nakatulala ka o nakatambay. Kailangan magtrabaho. Ayun naman ang South Reveal. Para sa akin, hindi ako bumaba sa 40,000 pababa sa single. Madalas 42 pataas. Yan. Depende pa sa palitan. Yan. At saka hindi kami nawawala ng overtime tuwing Sabado. At saka shift namin, pa-qualifies sa morning, night, afternoon. Mas maganda ang bigay ng night, siyempre. May night differential. Sa ibang kumpanya, hindi sila pinapalad na walang overtime, mababa pa yung pinag nila, hindi kakatalo. Kaya hindi maiiwasan yung mga iba na nag-run away kasi, kumbaga, kinukulang sila sa sahod. Pero, sa tingin ko, mas tiyagaan na lang nila yon kasi siyempre, maka-experience din sila, di ba? At saka nandito sila sa Hungary, mas maganda pa rin yung sahod dito sa Hungary kung i-compare mo sa Pinas. Kasi sa Pinas, ako, sa Manila akong tatrabaho, minimum wage din lang din ako. Nagmumotor ako, biyahe araw-araw. Siyempre, yung natitik home mo, mababa. Kasi, bukod doon, sa'yo pa yung pamasahe, sa'yo pa yung pagkain. Hindi tulad dito sa Hungary na sa kanila na yung bahay, libre na lahat, kakain ka na lang. May food allowance naman, internet, tubig, kuryente, lahat sa kanila yan. Tapos may shuttle pa na harap ng gate namin, sinusundo kami yan pag oras na papasok kami. Diba? Sa kanila lahat yan. Kumbaga, ang gagawin mo lang, magtatrabaho na lang. Ayun yung kagandahan din sa Hungary. Kumbaga, yung sahod mo, matitik ko muna. Bukod sa may food allowance ka pa. Siyempre, mas malayo naman yung sahod ng Pinas o compare mo sa Hungary. At saka yung iba kasi, may niliita sa sahod, sumasahod ka ng 30, di ba? Alam niyo ba, pag DH ka sa Saudi o kaya sa UAE, magkano ang sahod nila, maaabot ka ng 25, di ba? DH sila. Wala ka bang ibang kasama doon kung hindi amo mo, ibang lahi. Hindi tulad dito, ang kasama mo, mga Pilipino mo rin sa accommodation. Kaya bakit ang iba, nag-run away, di ba? Yung iba nga, nagtitiis sa amo na gano'n ang sahod nila. Wala pa silang ibang Pinoy na kasama kung hindi amo nila foreigner, di ba? Tapos nagtitiis sila sa sahod na 25, ganyan, mga DH natin, di ba? Pagtyagaan nyo yan kasi, siyempre, ang hirap mag-apply. Kaya ang mga parating na Pilipino dito sa Hungary, good luck kabayan. Good luck. Yun lang. Bye-bye. Medyo maingay lang yung pagpo-vlogs ko dahil ayun nga, nasa park ako ng mga bata. Kaya yan, naglalaro sila. Yan.